Hi mga kabibig! So ayan, so ang tagal ko palang hindi nakapag-vlog, hindi nakapag-upload ng video sa YouTube ko. So sobrang tagal talaga. Tapos nung binisit ko yung channel ko, yun, meron pa rin palang nag-subscribe sa channel ko. Akala ko naman kasi wala na. Pero ang nakakatuwa kasi meron pa rin talagang nanonood din pala ng video ko, sa mga na-upload kong video. Sobrang dami kong vlog sa cellphone ko pero wala lang talaga akong mag-upload. Mag-edit. Kasi tuwing nag-e-edit ako, alam mo yung pag nagbukas ako ng editor ko, inaantok ako pag nag-e-edit ako. So hanggang yun, nakatamaran ko na mag-edit. So yung mga nilalabas kong video ngayon, so yun yung mga last year. So nag-upload nga ako nito lang ng about sa, yun yung nakalmot si Miguel ng ng pusa namin dito, banda dito sa mata, dito kasi siya nakalmot. Para naging mga problema na namin nung mga nakaraang taon yung laging pinag-awayan namin mga bata kasi may alaga nga kami pusa, ganyan. So parang lagi namin napapag-awayan yung pusa na kapag nakakalmot. Tapos kasi sila pagka tuwan-tuwa sila sa pusa, nanggigigil. So yun, parang sinasaktan talaga nila, nanggigigil yung kinukurit, ganun, o hinahampas. Tapos syempre, mga pusa, minsan hindi naman natin mapipigilan kung anong gagawin sa kanila. Kaya ito nga si Miguel, yung time na yun parang nagigil din ata sa kanya yung pusa namin panganay, kaya yun nakalmot sa mata. So ang hilig kasi nila talaga maglambing sa pusa, tas yung paglalambing nila malapit parang nakasandal ba sa dibdib, basta parang naka-baby. Tapos pag gusto minsan ng pusa umalis sa kanila, ayaw nilang bitawan. So ang nangyayari, pagka umalis yung pusa sa kanila at ayaw nilang bitawan, nanggigigil yung pusa dahil yung gusto na umalis, so kinakalmot sila. Medyo parang na naman yung isip ko ba last time na parang nung nagganon-ganon na naman kasi halos sunod-sunod. Tapos nung pinabaksinan ko yung pusa namin, nakalmot naman ako sa likod. Tapos ang dami kaya parang OA talaga nung reaction ko kasi nga, dami ko kasing naalala. Hindi lang kasi yan yung first time na nakalmot sila o kailangan pabaksinan sila. Meron ako kwento sa inyo na sabi ko kinakabahan na naman ako, na-stress na naman ako. Kasi unang nangyari, si Marcos kasi dati nakagat ng aso sa bandang tuhod. So first time na nangyari yun sa amin. Ano bang year yun? Siguro mga 2018 or 19 nung nakalmot. 18, parang 2018, nakagat si Marcos ng aso. Nahangkab siya. Ako kasi doon sa inuupahan namin dati, ako yung taga-singil sa kuryente, sa tubig, ganyan. So nangyari nun is nagre-reading ako ng mga submitter namin. Ngayon, si Marcos pala ay nakasunod sa akin. Tapos, may aso nakatali sa kapitbahay namin. So yung aso na yun, mabait naman. Pag nakatali kilala naman pati kami. So hindi na siya kumakahol pagka dumadaan kami. So ang nangyari nun, hinarot pala ni Marcos yung aso. Kagat talaga siya sa may tuhod, as in sa tuhod talaga. Ako, hindi ko napansin kasi nga, nagre-reading ako ng submitter. So, hindi ko alam na sumunod pala sa akin. Tapos, yung tatay niya, sakto, nasa bahay din. Yung tatay niya, nagpapahinga sa loob ng bahay. Siyempre, ang palagay naman yung tatay niya sa akin, na susunod lang naman yung anak ko sa akin. Pero, hindi niya naman alam na makakagat din siya ng aso. So, dahil first time nga nangyari sa amin, yung nangyari kay Marcos, na nakagat siya ng aso, wala kaming idea. So, ayun, dali-dali yun. Nilinis naman namin yung sugat, sinabon namin, pati nung kapitbahay may-ari ng aso, sinabon. Siyempre, malalim din talaga yung sugat niya sa tuhod nun. So, nangyari, dinala namin siya sa may bandang Alabang, pero hindi siya naturukan doon kasi parang pinapabalik pa kami ng Lunes. Tapos, siyempre, dahil wala pa nga kaming alam tungkol sa mga baksin o yung lalim ng sugat ng paano mababaksinan yung bata, ganyan. So, naghanap pa rin kami ng pag-aanuhan niya, pagbabaksinan niya. So, nakapunta kami ng Molino. So, doon kami nakapagpaturok. So, napagkamahal ng turok nun, guys. Talaga. Sobrang mahal. Tapos, yun nga, sobrang mahal. Tapos, pinapili din kami ng doktor kung gusto namin paturukan ng erig. Kasi yung erig, parang siya para hindi umakyat sa utak. Kung may rabies man yung nakakagat kay Marcos, para hindi umakyat sa utak yung rabies. Basta mga ganon, basta search nyo na lang yung kahulugan ng erig, kung ano yung para sa vaccine, kung ano yung maganda may idulot niya sa pagbabaksin kapag nakagat ng aso. So dahil medyo private nga yung yung clinic doon, so gumastos kami ng per session ng erig na 3.5, 700 yung anti-vaccine para anti-rabies. Tapos eto pa si Miguel din, nakagat din niya ng aso. Ang nangyari naman noon, hindi sinasadya nung aso
na makagat si Miguel. Ganito kasi yan eh. Parang doon kami sa dating bahay ng hipag ko. Yung aso nagpapahinga. Nakahiga, as in nakahiga. Ano yung asong bahay eh, asong bahay. Tapos, dumating kami. Yung anak ko ay sa lola niya, nakaupo. Ako yung lola niya, tas ito si Miguel. Yun yung aso, nandun yung aso, sa may unahan namin. So, ano nangyari no? Parang naano si Miguel, parang, alam mo yung parang naglikot, parang basta parang gumalaw siya, ganon. Tapos, nadali niya yung aso. Ang nangyari pa nito, malapit sa mata yung nahangkab sa kanya. Dito. Nginig na naman ang katawan ng inay. Nginig na naman ang katawan ko, guys. Kaya sabi ko sa inyo, nakaka-stress talaga ang hayop. Pagka may hayop, kaya bago kayo mag-alaga ng aso, ng pusa, pag-isipan nyo talaga mabuti. Kasi ako, dating mama ko, ayaw naman niya talaga mag-alaga ng pusa, ng aso. Kasi nga, sabi niya naman, mabaho daw sa bahay. Totoo naman talaga. Mabaho talaga sa bahay. Yun nga lang kasi si Marco, siya yung mga nag-aampo ng aso namin, ay ng pusa namin. So ako, parang nasasaktan naman ako dahil gustong-gusto ng anak ko. Kaya kinikip ko yung mga pusa na gusto niya. So dahil nga, nakapunta na kami doon sa dating clinic, nung na-vaksinan si Marcos, doon din namin dinala si Miguel. Napaka-baby pa ni Miguel noon. Parang mga 2019 naman yung nangyari. Oo, tama. Parang si Marcos 2018 na vaksinan doon, tapos si Miguel ay 2019 naman nakagat. So, ayun, pinaturukan din namin siya ng Eric kasi nga, yung kagat sa kanya is dito, malapit sa mata. So, mas malapit siya sa utak, 'di ba? So, kailangan talaga siya maturukan kahit hindi namin gusto, hindi namin choice na parang hindi na kami pinapili. Mami, kailangan turukan ng Eric kasi po talagang malapit na po siya sa utak. So, kung may rabies ang aso, mas mabilis sa akyat yung rabies sa ulo nila. Sige, okay, 3-5 uli. 3-5. Tapos, validation yun is 3 years, parang ganon. Alam mo yun yung parang, naalala ko nung tinuturukan siya kasi nga, ang dami niyang turok nung araw na yun. Meron 2 dito sa braso, tapos meron pa sa legs. Yung sa legs yata, yung sa Eric, yung sa legs tinuturok. Tapos, ang pinaka hindi ko talaga maatim na tingnan is yung tinurukan siya sa mata. Kasi may kailangan turukan siya mismo dun sa may sugat eh. Nung time kasi na yon na parang hindi ko na maatim kasi nga sobrang dami na ng tusok na ginawa sa kanya. Kaya nung time na parang sa mata na parang babagsak na talaga yung damdamin ko, talaga yung talagang pagkuha ko sa ko, talagang yapos na ako kasi nga naawa na ako sa kanya, sigaw siya ng sigaw ng nanay. Siyempre ako, tuwa naman ako sa mga doktor. Napaka-professional naman ng mga doktor doon. Noong una ako kasi nakahawak, so hindi pala ako pwedeng humawak sa bata kasi nga, baka mamaya, pag hawak ko, siyempre nanay ako, naaawa ako na biglang mag-iniyak yung anak ko, parang, siyempre tuturo ka na. Tapos bigla na lang naawa ko sa anak ko dahil sa kakaiyak, di mabitawan ko, di gumalaw. Baka kagaya nun sa mata, yung pagtusok sa mata, tapos naawa ako, tumiiyak, baka mabitawan ko, mapatusok talaga dun sa loob ng mata. Meron talaga yung doktor na assistant para sa mga ganyan, para sa mga bata. So kailangan kasi handle with care, parang ganun, kasi nga baby pa. So ayun, napakadami nang nangyari sa mga bata na, ayun, sa aso, sa pusa. So ayun, parang iniisip ko kasi yung 3 years na validation ng nung nakalmot si Miguel sa mata is valid pa naman. Yun nga lang, iniisip ko, stress na naman ako kasi nga iniisip ko, shit, magpapaturok na naman tayo, gastos na naman. Tapos may nakapagsabi sa akin na pumunta daw ako ng center. Punta ka ng center, bibigyan ka ng referral para makapagpaturo ka doon sa turukan dito sa Las Piñas. Doon basta sa bandang Pamplona, ganun. So, kailangan ko lang daw ng referral galing dito sa barangay ko. Kasi sa Pamplona yung talagang turukan ng mga ng mga vaccine, mga anti-rabies, ganun. So, may mga Eric din, ganyan. Pupunta ko ng center. Sabi ko, ay, bakit yun? Kulang nalaman to. Di sana hindi kami gumastos ng malaki dati. Kompleto pala doon talaga. As in, may Eric, may anti-rabies, ganyan. So, anong nangyari lang, pagpunta namin doon, mismo sa lugar na yon, nung time na dinala namin yung mga bata at patuturukan namin, tama, may referral naman, ganyan. So, ang wala akong dalang record na nanggaling doon sa pinagpaturukan nila. So, basta ang pagkakaalam ko lang is yung mga sinabi ko sa kanila, yung
pagkakaalam ko lang, na record nila kung kailan sila naturukan, anong year, ganyan. Kasi nga titingnan nila yung validation ng ano mo eh. So, kailangan kung nakagat ka na ng aso, ng pusa dati, ng kahit anumang hayop, at binaksinan ka, so mahalaga na dadalhin mo yung record kung saan ka man sunod na magpapaturo kasi kailangan nila yan. Tandaan nyo yun guys ha, kailangan nila yung old na vaccine record mo bago ka ulit maturukan. Naturukan naman sila pero hindi pa, basta naturukan din sila eh, tigisa sa braso nila. Pero yun nga, kailangan naming kuhanin yung record pa rin. So yun, kinuha naman namin. At si Marcus, isinabay na din namin kasi nga may mga kalmot-kalmot din kasi siya ng pusa eh. So pinaturukan na din namin siya ng anti-rabies. Dito lang din, parang itong araw na to nakalmot si Miguel, parang kahapon. So valid pa naman yun, sabi ng mga taga-turok ng ano, basta inano naman nila analyze naman nila yung mga pangyayari bago sila nagbigay ng anti-rabies vaccine, ganon. So ito nga yung nangyari. Yan. Iilan. Sa video na to guys, makikita nyo nakausap ko yung taga health center. So sinabi niya sa akin na bago niya baksinan yung mga bata, kailangan munang makita yung record nila. Kasi nga sinabi ko sa kanila na dati na sila nabaksinan ng anti-rabies kasi nakagat nga sila ng aso. So pinagawa muna nila ako ng promissory note na pumapayag ako na mababaksinan sila kahit wala pa yung record ng lumang anti-rabies nila. At pangako ko na pagbalik ko ay madadala ko na yung lumang anti-rabies nila kasi nandun yung record nila para makita din ng mga doktor, ng mga taga-health center kung ilan pa yung kailangang iturok sa kanila. Ay, una ko lalagay. Ano una ko ilalagay? Ano ba daw sabi? Ilalagay nga doon pangalan ng bata at ano. Pangalan ng kabit. Ako, ay, Kung maisulat mo yung pangalan ng kabit. Ano yan, Day? promissory no. Hindi ka nakapagbayad ng SEM? Ilang SEM hindi mo nabayaran? Ayan, Booster lang sila. booster. Si Miguel, alam ko. Kalmot ng pusa, kagat, basta malapit sa ulo, delikado. Ipinadagdag din sa ginawa kong promissory note kung anong taon nila sila tinurukan at kung nakumpleto ba nila yung turok sa kanila. Ipinasulat din kung sino yung naturukan ng ERIG sa kanila. Punta ka na doon. Huwag iiyak ha? Okay. Hawakan ka pa ng tatay? Hindi na. Hindi ka nahawakan? Ako po nang ayos para hindi maano ang katawan. Bait naman! Huwag iiyak ha? Hinga ka malalim ha? Ay, Oo. very good ba to? Huwag iiyak ha? Huwag iiyak. Sama tapong naman pala na bata eh. Huwag iiyak anak ha? Mana ka ba kay daddy? Very good. Very good. Very good ha? Very good. Tapos na. Punta na to kay kuya. Kunin mo ang cellphone. Marcos, hindi umiyak si Miguel ha? Ikaw naman. Bigay mo yung kay Miguel. Mupo ka na doon. May binigay po sa kanya kanina sa center dito nung pumunta. Ah, yun po. Hindi. Ka din naiyak ha? Huwag ka makulit. Huwag ka manginig. Pinipigilan niya yung sakit. Marcos, huwag ganyan. Nila na. Parang bakla eh, si Miguel walang galaw-galaw. Punta na doon, tapos na.
Ba't na ganun ka? Pangit mo kaya ng itsura. Uy. Very good kayo ha. Pero Marcos, wag kang ganon ha. Hoy, yung ganon-ganon hindi maganda yon. Matatakot sa iyo yung nagtuturok, oy. Matatakot sa iyo yung nagtuturok. Akala kung anong nangyayari sa iyo. Okay? Yo yo yo. Oh. Ganyan kalakas ang binti ko ay kuya. Ilang sakay tayo ano? Oh. Biruin mo ilang kilo tayo. Si Miguel, ilang kilo na si Miguel? 15. Si Marcos 20. Ako 75. Si Nanay 95. Oh. 95 ka naman. Saan ka na Yo. Yo. Sarap dito magbahay, no? Ano to? Ba't makakita yung dulo? Iba tong dinaanan natin. Ano ba ito? Oo. Shortcut to. Ang labas nito, annex na. Girl, reward yan. Kuya, sarap. Ba, magugupit ka na, Bi? Tay, papagupit ka din? Bi, smile! Bi, smile! Kapag ganyan na yung ginawa ko, putulog. Marami ka pa mo, maligo na ako. Si Kuya, medyo mainit. Oh, namumula yun. Lalamig ka pa ko? Lalamig ka?